Breaking news po mga kababayan. Kumakalat po na balita na si Tatay Digong ay lalaya na. Pinapalaya ng ICC. Nako mga kababayan ko. Napakarami palang mga Japanese na citizen ng Japan ay nagpoprotesta sa ICC. Dito po mga kababayan, si Tatay Digong lalaya na daw. Ito po talaga ang balita. Ano kaya ang totoo? Panoorin po natin mga kababayan dahil dito umiyak sila De Lima, Trillanes dito at lahat ng mga bobolista at mga naniniwala sa 20 pesos na bigas ay umiiyak na, mga tangalista dito. Kaya si Tatay Digong ay uuwi na ng Pilipinas. Ito po, ano kaya ang totoo? Panoorin po natin. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate it. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council para sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. O, kita nyo mga kababayan, hiniling po ni Fujiki Shinichi ang interim release si Tatay Digong. Talagang paborito nila si Tatay Digong dito. Kasi nga, tignan nyo naman ang ginawa ni BBM kasi sa ating Pangulong pinakamamahal ng taong bayan. Pinakulong niya sa ICC sila De Lima, Trillanes, sila Nicanor Torre, ayan lahat po, pinagtulungan nila. Anong ginawa nyo sa aming Tatay Digong? Tignan nyo, pati mga Hapones, talagang suportado si Tatay Digong sa kanyang kagalingan, sa kanyang mga diskarte. Pero ngayon, si BBM sinusukan ng mga Hapones. Mga kababayan ko, tignan nyo po, diba milyon-milyon na mga Hapones ang gusto pong makalaya si Tatay Digong. Lalong-lalo na po si Fujiki Shinichi na human rights advocate na malayong-malayo sa human rights dito. Yung mga human rights sa Pilipinas, ang gusto nilang makalaya, yung mga addict, pulboronic, yung mga gumagamit ng pulboron, yun ang gustong makalaya at magkasik ng mga karumal-dumal na gawain. Pero dito kay Tatay Digong, mas gusto nila makulong doon sa ICC. Kaya ngayon, nasuplak sila ng mga Hapones. Kaya gusto nilang makalaya si Tatay Digong kasi nga, napakagaling nito. At talagang nagustuhan nila ang pag-uugali nito. At isa na rin yung pagiging malapit na pagkakaibigan nila ni Prime Minister Abe. Yung na-assassinate po ng dyan sa Japan. So ituloy pa natin mga kababayan, paano masuplak itong mga tangalistang ito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of
conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not support Duterte, or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo, or Congress building. Patuloy na mapaggiit ng hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. O, kita nyo yung mga Japanese community na milyon-milyon gustong makalaya si Tatay Digong dito. Anong sinasabi ng mga komento? Marami pong salamat sa Japanese community sa pagmamahal nyo sa aming Tatay Digong. God bless Japan. Sabi ni Gatola Torre, magaling kasi makipagkaibigan si FPRRD sa mga katabing bansa sa Asia. Alam nyo ba yung balita, mga kababayan? Sa Brunei, sinuka si BBM eh. Isipin nyo, inalok ang Singapore, inalok ang Malaysia, inalok ang Indonesia, inalok ang mga karatig bansa sa Asia na bentahan ng murang langis. Pero ang bansang Pilipinas ayaw bentahan. Bakit? Kasi nga masama ang loob ng sultan ng Brunei kay BBM sa ginawa kay PRRD. Kita nyo, mga kababayan ko, tuloy pa natin. Kasi nga pag binenta ng Pilipinas, gagapangin na lang nila at ilalagay nila sa maleta at ibabwakaw ng mga politiko dito. Ibebenta lang ng mahal. Naku po. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Duterte sa Marso 28. Hindi rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. O, kita nyo, mga kababayan ko, mahal na mga Japanese si Tatay Digong. O, ano sinasabi dito? God bless you, Japan, and thank you for supporting President Duterte. Wow, FPRRD is living hero. Naku po, grabe talagang pagmamahal ng mga Japanese kay Tatay Digong dito. Sabi ni Agnes Quinto, I really appreciate the Japanese people, especially Mr. Fujiki, for their concern to our former President Rodrigo Duterte, especially his health. God bless the Filipino community in Japan. Mabuhay kayo lahat. And to Mr. Fujiki, Sir I really you have a good heart and very kind person, praying, and hopefully PRRD will be going home soon to his country. Hoping for the Kadigong interim release as soon as possible. Thank you, Sir Fujiki, for your willingness to free PRRD. Angie Bautista, yan. Arigato. Thank you very much. Sabi ni Malu Abalang, Japanese advocate Mr. Fujiki, for helping FPRRD. God bless you. And to all the Japanese Filipino supporters in Japan, God is good. All the time. Protect our future President BP Sara and the Philippines. Millions thanks to Mr. Fujiki and the Japanese people. We are always proud to Duterte from Batangas forever, sabi ni Angel Pagalan. Buti pa Japan ay may malasakit, samantala dito sa Pilipinas, press natin walang malasakit. O, kita nyo? Thank you, Japanese people, for your support to our President Duterte.
Dito natin makikita ang kaibahan sa human rights exercise in the Philippines compared to other country. Human rights in the Philippines is just to protect CPP, NPA, NDF, and not to civilian Filipinos. Yan ang human rights mga tao dun sa inosente, hindi po sa mga adik at salot sa lipunan. Sabi ni Francis Galvez. Human rights sa Pilipinas, walang kwenta, ginagamit pa ng mga maambisyong politiko. Kita nyo po. Salamat Japan. Thank you people of Japan. Rogelio Larbo. Thank you salamat sa inyong lahat. O kita nyo mga kababayan ko. 'Di ba? Yan ang human rights, hindi yung human rights sa Pilipinas. Ginagamit lang nila para pagtakpan ang mga gawaing masasama ng mga karumal-dumal na gumagawa ng krimen. Akita nyo naman mga kababayan. Pag kayong mga kriminal may ginahasa, okay lang. Tahimik ang human rights. Pero pag yung nanggahasa doon sa pinagsamantalahan ng kriminal, pag yung kriminal nadali ng pulis, ayun, nagwawala ang human rights advocate dito sa Pilipinas. Mas tinutulungan nila yung mga kriminal para ano sila, di ba? Ewan ko ba, baliktad ang mga utak ng mga ito, mga kababayan. Bakit ba ganito mga utak? Saan kayo nakakita? Tapos kakasuhan nyo si Tatay Digong ng yung sa humanity na yan. Diba? Ginawa lang ni Tatay Digong yung kanyang trabaho nung siya ay Pangulo. Sabi nga niya noon, huwag nyo kong iboto pag iboboto niya ako. Itigil nyo na ang yung mga bisyo. Pagka nagpupulburon ka, yari ka. Tatakpan kita ng dyaryo kinabukasan. Makikita ka sa... ganyan mga banta ni Tatay Digong noon, magbago na kayo. Kung ayaw nyong mawala sa mundo, mga ganon. Totoo yan. Binoto ng taong bayan dahil gusto ng mga ganon ng mga pagkabargas. Ayaw ng pabading-bading na Pangulo. Ayaw niya yung pag nagsasalita sa hangin lang. Kaya nga, bilib na bilib ang bansang Japan. Bilib na bilib ang Brunei kay Tatay Digong kasi nga, matikas. Hindi nagsasalita sa hangin. Hindi mangangako na hindi matutupad. Libre pamasahe. Nasaan ang libre pamasahe? Nasaan? Tapos uutang ng uutang. $8 million yata yung bago. Saan gagamitin? Pangangampanya. Imbes gamitin para maging subsidy, para hindi tumaas ang presyo ng mga crude oil, ginagamit sa pangangampanya para magkaroon ng pwesto sa UN. Saan ka nakakita ng ganyan? Tapos magbabalita, ganito, magtago-tago na lang tayo, may missile sa langit, magtago kayo sa baon ng kaldero. Saan ka nakakita ng ganyan? Tapos mangangako, bawal ang paepal pag may nakitang picture. Sa mga ayuda, nakita yung picture niya, diba, ang kapal ng mukha, mga kababayan. Sasabihin niya, bawal ang PayPal, makikita yung picture niya doon. May picture na malaki. Habang nag-aayuda yung mga driver, mga tricycle driver. Tapos hindi naman natutupad, ilan lang ang nabibigyan. Ano yon? Suhol? 20 pesos sa bigas, di nga natupad. Mga kababayan ko. Kaya si Tatay Digong lalaya na, malapit na, magdasal-dasal po kayo. Manalangin po tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ipanalangin natin araw-araw na si Tatay Digong ay maging maayos ang kanyang kalusugan, maging malakas pa. At ang kanyang, malapit na kasi yung kanyang birthday, mga kababayan. Happy birthday, Tatay Digong. Naway maging malakas ang iyong pangangatawan. Dagdagan pa ng Panginoong Diyos ang iyong mga araw na natitira sa lupang ito. Sana masilayan ka pa namin na makauwi at makita man lang na bumaba ng eroplano. Umabot ka sana ng 100-year-old, centenarian. Yan pong hiling ng taong bayan na hanggang ngayon ay nalulungkot sa ginawa nila sa iyo. Ipinagkait ang katarungan. Ibinenta sa kanluraning bayan. Ipinaliti sa kanluraning
hukuman na hindi naman dapat. Pinahiya ang Pilipinas. Ibinenta ang Pilipinas sa sariling kapakanan ng mga durobong mga animal. Diba? For transparency, for a better democracy, mga kababayan, mabuhay. This is the Wonders Philippines. Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.